Hello, good morning. Good morning. So, bago lahat, no, shoutout muna tayo. Ulitin ko Sir Eric Amistad. Shoutout sa Amistad family sa Lapu-Lapu, Cebu. Lapu-Lapu City, Cebu. Amistad family, salamat po. Tapos, sabi ni Sir Eugene Delphine, birthday niya daw sa June 27. 51st birthday. Uy, 51st birthday na si Sir. Ay, 51st birthday na ang sineselebrate ni Sir. So, 51 years old ka na, Sir, sa 27. Happy birthday, Sir. Advance. Sir Eugene Delphine. Hello. Ha? Sino pa ba? Okay, so proceed tayo dito sa pag-uusapan natin ngayon, ngayong umaga. Kahit ako din nag-init, kahit hindi ako Muslim, nag-init ang dugo ko dito, men. Kasi ang halata ang gusto lang talaga nito content, no? Wala naman siyang plano siguro magseryoso na maging responsable sa paggawa ng post sa social media. Wala lang, basta lang ang sa kanya mag-viral ngayon, I don't know, no? Depende sa attention na makukuha. May potential na mag-viral itong ginawa mo. So, ito, no? Si Sir Alex Pabella, meron siyang bagong kasakasama. Siguro inisip niya magandang gimmick, no? Itong kasama niya na magdamit na Arabo. 'Di ba? So, ito yung video. Pero mo, bigatin si Sir Alex Pabella sa isitan mo. Anyway, so may kasama siya dyan na nakadamit na pang, hindi ko alam kung ano yung plano nila dito. Ano ba to? Pagmukain na alalay niya ang isang Arabo na parang nakatayo dyan. Sa akin ha, kung ako tatanungin, medyo may pagka-racist ito eh. Medyo lang naman. Kasi anong gusto mong gawin, i-portray mo na alalay mo ang isang Arabo? Ganun ba? Na nakadamit pa na ganyan? Well, hindi pa ito yung matindi, no? So, kulaong na kulaong to, men eh. Di ba ganito yung itsura ni FLM na naglalakad na kasama yung mga niya, yung mga alagad niya. Sa totoo lang ako yung nahihiya eh. Oh my God. Ano ba itong ginagawa mo, Sir Alex Pabella? Tsaka kung balak mo mag-vlog, mayaman ka, bili ka naman ng matinong camera. Or kahit matinong cellphone na ipapang video sa'yo. Yung maganda ang 'di ba, men? Kahit camera, yung GoPro man lang. Para naman para naman kayo mga nito eh. Hindi ko naiintindihan, ambisyon nyo maging vlogger pero hindi kayo mag-invest sa magandang camera. Sumisilip-silip pa. Anong nito? Anong mapoprove nito? Itong video na to. So pinag-shopping nyo ito, no? Dahil siya yung gagamitin nyo na pang na pang front sa mga vlogs. Pero to be fair matibay yung sandugo na yan. Pang outdoor yan eh. To be fair naman. Diba?
So, dito, wag muna tayo dyan. Ito, ang name nito, Ayatollah ba? Ayatollah. You Nakatanggap na naman ng duro si, si Ayatollah. Ayatollah. You you ate now a chicken. You don't have a pork head. You are so lucky this restaurant because we have a chicken here. Thank you, boss. Yes. Are you agreed? Thank you, boss. Yes. Go. So, ayun na. So, dito tayo dadako sa offensive part. Ito, no, maraming nagja-justify. So, panoorin muna natin yung video. Pag-usapan muna natin. Ang Arabo na pilitang kumain ng baboy ay walang ibang order. Kahit haram. Haram is for you, but I command you to eat a pig, pork. Are you understand? Yes, boss. If you are with me, you eat the food, the pork food. Go. Oh, ayos yan. Offensive to, men. Anong palusot ang iaano nyo? Nakikita ko number 1 na palusot dyan. Hindi naman Muslim yan. 'Di ba? Usually, ganyan na magiging palusot niyan eh. Nababasa ko na nga sa comment section, may mga bobo na nga nagsasabi na hindi Muslim yan, Indiano yan, or whatever. Kasi ganito ang nangyari doon sa video. Na-mention kasi yung haram. 'Di ba? At pinapakita ni Sir Alex Pabella mas above siya dun sa faith nung Muslim na kasama niya. Depiction kasi ang tawag doon. It doesn't have to be na miyembro ng Islam o Muslim yung inaanom. Parang ganito yan, I'm so sure sa mga kapatid nating Iglesia ni Cristo mau-offend dito. Example lang po to, ha. Alam mo, may kasama ako dito, Ito, isang Iglesia ni Cristo. Pipilitin kong kumain ng dinuguan. 'Di ba? So, alam naman natin, hindi naman tayo mga tanga na bawal talaga sa kapatid nating Iglesia ni Cristo kumain nun. Now, pag nag-viral yung biglang sasabi ko, hindi naman Iglesia ni Cristo po ito. Tong kasama ko, Katoliko po ito. 'Di ba? Pero naka-offend ka na. Naka-offend, it doesn't matter. Kahit sa mga movies, nangyayari yan eh. For example, kahit sa ating mga Pilipino, alam niyo yung pinakancel ni Robin Padilla na Hollywood film? Dati. Kasi ang tema kasi noon, di ba, pinaban ni Robin Padilla yun eh. Hollywood film ban. Senator Robin Padilla. Tingnan natin, hanapin natin yan. Yung movie na Plane, napanood ko ito na-download ko ito sa pirated. Yung movie na Plane, pinaban ni Robin Padilla, At tingin ko marami din sumuporta dito sa pagbaban kasi pinalalabas na yung Holosulu ay terrorist-infested zone do sa movie. Actually, hindi lang yan hindi lang. Maraming mga movies na na-offend ang Pinoy. Pero kung titingnan mo, hindi naman totoo yung Hindi naman totoo yung nasa movie kasi yun ay movie. Pero ang inaano kasi diyan yung portrayal ba, yung pagmumukaing ang Pilipinas. Pero sa bagay, lalo na yung mga taga Hong Kong na na singkit, 'di ba, laging ang papel nila sa movie nung 90s, laging sindikato. Tapos mga Japanese laging yakuza. Hindi naman sila na-offend 'di ba? Pero ang point ko dito,
ang pinag-uusapan kasi dito, yung depiction, na-mention kasi doon yung haram, na-mention doon na isang Arabo na pinipilit kumain ng baboy na ang sinasabi, kinukumand niya pa na, ano sabi ni Sir Alex Pabella? Na parang ang dating pa mas mahalaga yung utos niya kaysa dun sa faith nung tao. Ang Arabo na pilitang kumain ng baboy. Wala tayong pakialam kung ito ay hindi Arabo, kung ito ay Pilipino, kung ito ay ang pinapakita niya dito, mas above siya do sa faith ng mga Muslim. Ay walang ibang order. Kahit haram. Haram is for you, but I command you to eat a pig, pork. Are you understand? Yes, boss. If you are with me, Hindi maganda ito, men eh. Tapos magpapalusot, hindi naman Arabo yan, hindi naman ano yan. Bullshit! Ginagamit nyo bang kukote nyo? O for example, no, bumaba tayo sa level ng mga organisasyon. Let's say, may mga miyembro dito ng mga kagalang-galang na ACRO, di ba? ACRO or Taogama. For example, no, meron na isang example uli. May kaibigan, sinusuntok-suntok ko yung Taogama dito sa tabi ko. Sabihin ko, ganito lang mga Taogama, sinusuntok-suntok ko lang sa ulo. 'Di ba? Then nagalit kayo, biglang sasabihin ko, hindi naman Taogama to, hindi niyo naman to. Wala eh. 'Di ba? Yung pinalabas ko, hindi ko pinag-isipan 'yon. Na-offend ko kayo. Kahit na hindi totoo yung sinasabi ko, 'di ba? Do sa level ng mga fraternities, mau-offend yung mga 'yun eh. Kahit nga sabihin ko, itong Bisaya ko na na nakasama dito, suntok-suntukin ko to kasi mga tanga naman ito, yung mga Bisaya eh. Ma-offend na mga Bisaya nun. Mababawi ba 'yon pag sinabi ko hindi naman Bisaya ito, taga Manila itong mababawi ba nun yung ginawa ko sa video? Hindi. Yun ang dapat nyo naiintindihan. Yung mga kapatid natin tatanga-tanga na nagtatanggol sa ganito na hindi naman ang pinag-uusapan kasi dito yung message ng video, hindi yung kung ano yung katotohanan. Ito yung hindi naiintindihan ni Tita Marbs. Na hindi pag content, content lang kasi, content, gago! Kaya kasi sinasabi ko, pagka gumagawa ng content, dapat responsable ka eh. 'Di ba? Ako hindi rin ako perpekto. Sometimes nakakagawa din ako ng mali. Ano yung mga maling ginagawa ko? Sometimes mali ang pronunciation ko. Kino-correct ako ng ibang sometimes mali ang pagbanggit ko ng pangalan. Namamali ako ng pangalan. Halimbawa, dapat ang pangalan niya ay si Jose Rizal dahil lumilipad ang isip ko, nasasabi ko Juan Luna. 'Di ba? Yun yung mga pagkakamali ko na delikado din, na just in case na magkamali ako, kasi ako may hinahawaan ako eh. Ang hinahawaan ko, yung mga nakikinig sa akin. 'Di ba? Pag may sinabi ako dito at paniwalang-paniwala sa akin, yun ang dadalhin nila para ikwento sa mga ibang tao. Yun dapat na naiintindihan nyo. Kaya yung Tita Marv, sorry yung sinasabi mo sa akin, katulad nung nagkalat na na yung 'di ba may nag-viral kang video yung kabit ka. Yung kinukompronta ka. Sabi kong gano'n, delikado kasi mga ganong content. Paano magiging delikado 'yon? Magiging cause 'yon na hindi na magtiwala yung mga may asawa na nasa ibang bansa. 'Di ba? Para lang sa content na ganun, palalalain mo yung kapraningan ng mga iba. At sometimes, pag pinanood kayo at nalaman na hindi pala totoo yung ginagawa nyo, mawawala ng gana sa inyo. Kasi, hindi kasi madali i-process yun na naloko ka doon sa pinapanood mo eh. Lalo na pag nag-invest ka ng feelings. Tapos yung pinapanood mo pala ay hindi totoo. Yun sana naiintindihan nyo. Hindi biro ang paggawa ng content. Hindi siya yung may maipalabas ka lang para may mapagtawanan. Marami kang dapat na factors na isinaalang-alang diyan. 'Di ba?
alam ko, lahat naman tayo hindi perpekto. Lagi naman yan ang dahilan eh. Pero Diyos ko naman, yung gantong bagay, hindi mo ba mapag-isipan to? Kung hindi mo ako alam ko na makaka-offend ako, let's say ganyan tema na video. Kaya talaga kahit kailan hindi nyo ako makukumbinsi na may-ari ng gasolinahan yan eh. Kasi napaka-basic ito men eh. Dahil dito sa video, kung papanoorin nyo, aware si Sir Alex Pabella sa word na haram. Arabo na pilitang kumain ng baboy. Oh. By saying na ang Arabo napilitan kumain ng baboy, alam niya na ang Arabo hindi talaga kumakain ng baboy. Alam niya eh, aware siya eh, na may mali. Pero proud na proud siyang gawin na yung mali. Ay walang ibang order. Kahit haram. Haram is for you, but I command you to eat. Diba? Inutusan niya yung yung pinapakilala niya na Arabo, 'di ba? Na kumain ng baboy. Tapos ipagtatanggol niyo na hindi naman yan, content lang yan. Gago! Kaya hindi umuunlad ng Pilipinas dahil sa mga tangang katulad niyo eh. Tapos ngayon sasabihin nyo, for the content. Come on. Diba? Pasalamat ka if hindi kakalat ito. Kasi, big deal ito, men, eh. Ngayon, hindi niya pa binubura. Hindi pa siya nakakaramdam, eh. Mukhang ma-pride pa ang animal, eh. Diba? Talagang feeling niya, above the law siya, eh. Di okay lang. Bahala siya. Maaring hindi mag-viral yan ngayong buwan, ngayong taon. Pero tandaan mo, may mga video na nagba-viral after a year. Kung kailan maganda na ang timing, kung kailan halimbawa medyo sikat-sikat ka na, bigla lalabas yan. Hindi, okay lang. Bahala siya. Ako, nag-request lang sa akin si Sir, anong name nito? Si Sir Mabols Izichi. Tapos sino pa ba yung sa akin, nag-request nito? Si Boy Tambay. Ayan o. Baka mamaya sabihin niyo nag-iimbento ako Ayan o, si Mabols Izichi. Magandang mag-react dito, boss. Ayan o. Kayo. Okay lang, baka ngayon hindi naman mag-viral yan, pero forever nasa internet yung record na yan eh. One of these days makakalkal yan. Wala ginawa niya na yan eh. Titingnan natin yung mangyayari. Diba? Anyway, yan lang po pag-uusapan natin ngayong umaga. Magandang umaga sa inyo lahat. Bye-bye.